Okay? So, first question natin dito is, which of the following demonstrates associative property? So, I'll give you time to think about it and then pwede nyo rin ilagay yung sagot nyo. So, at least meron tayong interaction. Ilagay nyo dun sa comments or dyan sa chat para at least tignan, masense lang din natin ano ba yung nasa utak nyo, ano yung sagot. And then, i-discuss natin along the way. Anyone who wants to guess? What is the answer for this one? Which of the following is associative property ng operations? Okay? So, pagdating sa properties of operations, meron tayong iba't ibang properties. So, for sure na-encounter nyo na yun. Meron kayong na-encounter na sigurong associative property. Ito yung mga common. And then you also have parang commutative property, diba? Or commutative property. And then another common is the distributive property. Itong mga properties na to, merong property sa addition and multiplication. Ang tatandaan nyo lang, pag associative property, ina-associate mo siya. So from the word associate. So ang maalala nyo dito sa associative property, so kung meron kang A plus B plus C, diba? Ang pwede mo raw gawin dyan, yung A plus B, i-add mo, tapos saka mo siya i-add sa C. Kapareho lang din daw yan ng A plus yung quantity na B plus C. Okay? So, ina-associate mo lang siya sa isa't isa. So, more or less like grouping ba? So, the answer is letter A. Ito na kagad yun. Ang commutative property or commutative property, kung ano man basa dyan, it's this letter B. Okay? So, ayan. Tandaan nyo na lang ha. So, put it on your notes. And then, itong letter C, ito yung magiging pinaka-distributive property. Sure po, uploaded mamaya. Maglalaba pa po ako. No problem. Sige, upload natin sa YouTube mamaya. Papakita ko rin yung YouTube channel natin. Gagawa ko ng isang folder na doon ko i-upload yung live na natin. Provided na makuha ko rin yung live copy later on. Pero within the day, binibigay naman yun ni TikTok. So, for itong letter C, this is distributive property. And wag nyong basta tandaan yung pattern. Wag nyong basta tandaan yung itsura. Ang iintindihin nyo is yung concept. Dun sa associative property, ina-associate mo yan para kang may groupings na ginagawa. Dito sa distributive property, kung mapapansin nyo, di ba? 4 times 2 plus 3, anong nangyari? Dinistribute niya 4 times 2, kaya ka nagkaroon ng 4 times 2 dito. Tapos 4 times 3, kaya ka merong 4 times 3. Dinidistribute, kaya siya distributive property. Okay? So, clear tayo sa first question. Okay? Now, let's go to second question. Okay, I want you to solve this sa sarili nyo. Actually, meron na akong isang video na ginawan ng solution about this problem. And para sa mga bagong batch na magtitake ng UPCAT for this coming year, itong question na to is a question sa nagdaang UPCAT. Kung hindi man exactly the same, more or less the style of the question is the same. Ratio and proportion na topic. So, kasi after the UPCAT, day 1, day 2, so, yun nga, merong group chat yung Tara Aral Pilipinas with other students. So, yung ibang mga students na nakapag-share ano yung mga parang common topics na lumalabas. And this is one of the questions na naalala nila. So, can you try solving this by yourself? So, Laida bought some orange, watermelon, and pineapples that she plans to sell to their neighborhood. The ratio of orange to watermelon is 3:4, while the watermelon to pineapple is 12:5. Okay? And then, if she bought a total of 6 dozens of orange, how many pineapples did she buy? Okay. Again, I suggest, tinatry nyo rin siyang sagutan habang nagdi-discuss tayo now. Okay, okay, may mga nagsagot na D for T. Bakit hindi sure si Tiny Wizard? May question mark. Okay. How about the rest? Okay, letter D din. Si ha. Okay, paano natin sasagutan yan? Maraming paraan para magsagot ng ratio and proportion. So, diskartehan nyo lang kung ano sa tingin nyo yung pinakamadaling paraan sa inyo. But ang concept ng ratio and proportion is, magbibigay muna na tayo ng example na very simple. Ang concept lang naman ng ratio and proportion, di ba? Halimbawa lang, meron kang classroom na may boys and girls. And then, ang boys mo is 30, ang girls mo is 20.
So, anong ratio ng boys to girls? Di ba ang ratio niyan is 30:20? Or, pag parang, di ba ang concept ng ratio and proportion, yung mga ratio, near lowest term mo din siya. So, in effect, 3:2 lang din naman yung katumbas niyan. Tama? Di ba? So, parang ganun lang din yan. So, ang tatandaan nyo, pagdating sa ratio and proportion, meron ka nung pinaka-ratio and meron ka nung, kumbaga, actuals. Yun yung tatandaan nyo, yung pinaka-ratio at saka yung actuals. So, para sagutan ko yung isang ganyang uri ng problem, ang pwede nyong gawin is i-tabulate natin ano yung mga, kumbaga, tauhan sa kwento. So, dito, sabi watermelon, orange, watermelon, tsaka pineapple. Okay? Ang gagawin ko, gagawa ako ng table para madali ko siyang maintindihan. So, halimbawa dito sa unang row, dito yung ratio. Okay? Ang sabi, orange, watermelon, pineapple. So, nalista na natin lahat. And she plans to sell. The ratio of orange to watermelon is 3:4. So, tingin sa orange, tingin sa watermelon. 3:4. So, 3:4. Okay? And then, while the watermelon to pineapple is 12:5. Kaya lang, may another ratio na gustong ipakita. So, gawa tayong another line item na ratio din. Okay? Na about watermelon naman and pineapple. So, watermelon to pineapple is 12:5. Okay? Ngayon, dito sa dulo, dito ko ilalagay yung actuals. Tandaan nyo yung concept ng ratio and proportion para lang din yung fractions, lowest term, di ba? Na meron kang binumultiply para lumaki yung isang number. By the way, kung mahina kayo sa fractions, sa ratio and proportion, meron akong isang playlist sa YouTube na Basic Math Crash Course. So, kung alam nyong mahina yung elementary math nyo, huwag kayong mahiya. Take that step na intindihin ulit yung elementary math. I think, siguro, one day, kaya nyong panoorin lahat yung 10 videos na yun. Elementary math lang yun. Ratio, proportion, decimal, ganyan. Okay, now, going back to this, ang kailangan nating malaman is yung actuals. Pero may binigay na clue sa inyo, she bought a total 6 dozens of orange. Ano bang ibig sabihin ng isang dosena? Kapag sinabing isang dosena, ilang piraso yun? Anyone? When you say dozen, it means how many? 12. Okay, so kung meron kang 6 dozens of orange, ibig sabihin, ilan yung actuals na orange? Sino yung nagsagot ng that one? Okay ang kapag sinabing dozen, 12. Okay, ayan. It's okay kung nagkakamali kayo sa mga interpretation nyo dyan. Kaya nga tayo nagre-review para makorek kung ano man yung mga medyo may opportunity na maintindihan. Kapag sinabing 1 dozen, ibig sabihin nun 12. Karaniwan, saan nyo maririnig ang dosena? Sa itlog, di ba? Isang dosena ang itlog. Ibig sabihin nun, 12 pirasong itlog. Okay? Kumbaga, standard yan. Pag sinabi mong isang dosena, 12 yan. Okay? So, ibig sabihin, kung meron kang 6 dozen, ilang orange yun? So, 6 times 12. Kaya magkakaroon ka ng 72. So, ito na yung actuals. So, ngayon, ang concept nung ratio to actuals, di ba, parang meron ka lang namang tina-times eh. Tignan nyo, yung 3 naging 72. Kung iisipin nyo yung pattern niya, or yung logic niya sa math, yung 3, paano siya magiging 72? Anong tina-times mo sa 3 para maging 72? Ano yung tinimes sa 3 para maging 72? That is times 24. So, ang gagawin ko dyan, itong katapat niya na ratio, na 3:4, itong 4, ito times 24 ko din yan, para makuha ko yung actuals dito. So, ano ang 4 times 24? Ang 4 times 24 ay 96. So, nakuha ko na yung watermelon. Okay? Na-gets nyo kung paano siya naging 96. Tapos, ito yung isang route na pwede kong gawin. Dito naman, so, okay, nagamit na natin tong info na to. Dito naman ako sa susunod na linya. Itong 12 na to, actually, may ita-times ka lang din dyan para maging 96. Ano yung tinimes mo sa 12 para maging 96? Ano yung tina-times sa 12 para maging 96? Times 8, di ba? So, kung ano yung tinimes ko dyan, yun din yung ita-times ko dito sa 5 na to. Kasi sila yung magkatapatan na ratio eh. Kaya ang magiging sagot dito is 40. So, the correct answer is 40.
So, tama yung sagot nyo kanina. Yung mga nakakuha ng 40. Although, kung meron kayo ibang way or solution, then it's fine. Basta tama. Saan po nakuha ang 72? Oh, sige nga dun sa ibong nasa live natin, paano nakuha ang 72? Can you explain to your classmate, your Del? Saan ang galing ang 72? Diba, kung hindi nyo alam yung concept ng dozen, doon kayo malilito. Saan galing ang 72? Dahil sa 6 dozen. Dahil ang ibig sabihin ng isang dosena ay 12. Kung meron kang 6 dozen, ibig sabihin meron kang 6 times 12. Okay? Sir, yung times 8 sa 12 po siya tinimes. Yung times 8 sa 12. Yes. Correct. Yung 12, itinimes mo sa 8 para maging 96. Kumbaga, ito yung tinitignan mo ng picture ha. Kasi kanina, nandito tayo sa kabila. Kanina ito lang yung tinitignan natin eh. Para hindi kayo malito ha. Kumbaga merong nag-overlap eh, di ba? Kaya huwag kayo malilito ha. Kumbaga step by step. Okay? Gets na? So anong tatandaan nyo dyan? Ang isang dosena ay 12 piraso. Okay? Next question tayo. Number 3. Okay. Meron po bang shortcut? Medyo shortcut na yan. Kaya kailangan nyo talaga mag-practice. May nagtanong kanina, sir, paano gagaling sa math? Kailangan nyo talaga mag-practice. Hindi pwedeng puro sa ulo. May nagtanong, sir, ano yung ita-times sa 8? Ano yung ita-times sa 8? Paano nyo nakuha yung 8 dito? Di ba kasi 12 yung ratio ng watermelon to pineapple? 12 is to 5. Eh di ba itong 12 is a representation of ratio. Yung 96 is representation na to ng actuals. So ano yung tinatimes mo sa 12 para maging 96? Yun yung times 8. Paano mo nakuha yung 8? 96 divided by 12. Ganun lang kasimple, di ba? So 12 times 8 is 96. So kung ano yung tinimes mo sa 12, i-times ko rin dito sa 5 na ratio para makuha ko yung katumbas niya na actuals. So, 5 times 8, ayun, kaya siya naging 40. Okay? Pwede bang gawing 9 is to 12 yung 3 is to 4? Pwede rin naman. Pwede mo rin gawin yung 9 is to 12. Yes, that's also a good way to do it. Tapos, hindi ka na mag-overlap ng ganito. Kasi isang ratio na lang yung titignan mo. So, pwede yun. Okay? Punta tayo sa next question. Regine got an average of 85 from 4 subjects during her 4th quarter final exams. When the 5th subject result came out, her average dropped to 84.2. What is her 5th subject grade? Okay, pang 5 subject grade ang hinahanap. Assume that 100 is the highest possible grade per subject. Okay? So, can you try solving this? Set theory. Kung meron kayong question on set, meron akong video sa YouTube na may about set, yung mga Venn diagram. Yan, siguro sa mga next live natin pwede tayong gumawa ng problem about dyan. Pero meron akong mga problems sa YouTube about dyan. Tapos, pero pupunta din tayo, meron din tayong, siguro sa day 2, mag-word problems din tayo. Pero yung set, yan, silly na spicy. Pwede mo i-check sa YouTube natin. Okay, paano natin sasagutan itong context ng average? Ano muna ang konsepto ng average? 'Di ba ang concept ng average ay, halimbawa lang ang average ay, halimbawa meron kang data points na 3, 6, 8. Paano mo kinukuha yung average nito? Example muna ako ng ibang parang maliit na problem lang. Paano kinukuha ang average? Ang average ay sum divided by ilan sila. Parang ganyan, di ba? Di ba ganun ang average? So, kung halimbawa binigyan ka ng 3 numbers, paano mo kukunin ang average? 3 plus 6, 9 plus 8, 17 divided by 3. So, ito, i-convert mo lang to decimal kung ano man yan. 17 over 3, yan yung average nila. Okay? So, again, intindihan anong ibig sabihin ng average. So, ngayon, sabi, may average siya na 85 from 4 subjects. So, sabihin na natin, subject A, subject B, C, D. Itong A, B, C, D na to, may average na siya na 85. Tapos, nung sumama yung letter E na subject,
ang naging average na niya, naging 84.2. So, ano kaya yung grade dito? So, anong gagawin natin? So, ang gagawin nyo, kunin nyo muna yung sum nitong 85. Tama ba? So, sum nung 4 na subjects na may 85 na average. So, ang first step natin is 85 times 4. So, ilan yan? 5 times 4, 20, 32, 33, 34. Tama? 340. Okay? Okay. Tapos, ito yung sum ng 4 subjects. Pero kapag 5 subjects na, 84.2. So, anong gagawin ko para makuha ko yung sum ng 5 subjects? Yung 84.2, ito times ko naman sa 5. Tama ba? O, marunong ba kayong mag-multiply ng decimal? Dapat marunong kayo, ha? Again, kung mahina sa elementary math, tignan nyo yung basic math crash course. Nasa YouTube natin yan. So, magiging helpful yun sa inyo. So, pwede nyo i-review yun later on. Pero pakita natin, paano ito isosolve? 2 times 5 is 10. 4 times 5 is 21. So, carry 2. Tama? 8 times 5, 40 plus 2, 42. And then, meron kang isang digit sa kanan ng decimal point mo. So, magmumove siya ng ganung bilang lang din. So, meron kang 421. So, ang total ng 4 subjects is 340. Ang total ng 5 subjects ay 421. So, para makuha mo yung pang-5 subject, ima-minus mo sila. Tama? So, the answer is... Ano sagot dyan? The answer is... Merong nagsagot A, merong nagsagot ng D. The correct answer is letter A. Van Z, the correct answer should be A, ha? So, 81, hindi 84. Pero dapat makuha mo kung bakit naging 84. Ay, sorry, bakit naging 81. Better na maintindihan natin. Klaro ba? Bakit naging letter A? 81? Clear tayo? Can I get a yes? Klaro naman, no? Yes. Okay, thank you. Saan po galing yung 421? Saan daw galing yung 421? Sabi ni... Saan galing yung 421? 84.2 times 5. Nasundan nyo tong 84.2 times 5. Diba ang sabi, yung 85 average ng 4. Kaya yung 85 tinines natin sa 4 kanina. Pero nung 5 subjects na, ang average na daw is 84.2. Kaya yung 84.2 tinimes natin sa 5. Doon natin nakuha yung 421. Okay? Tapos, kunin mo yung difference ng dalawa. 421 minus 340, ito yung 81. Okay? Clear na ba? Sino to? Yung bungo yung pangalan sa ano? Daphne, gets na gets? Ano yung contents ng basic math? Oh, good question. Ang content ng basic math na nandun is operations of integers, yung mga normal na positive, negative, addition, subtraction, multiplication, division. So, very basic. And then, meron ding yung PEMDAS. Paano yung ginagamit yung PEMDAS? Meron din ako doong fractions. Addition, subtraction, multiplication, division ng fractions. May decimals. Merong percentage. So, paano nyo i-convert yung fraction to percent to decimal? Yan yung mga inaaral nyo sa elementary. Alam nyo kasi kapag hindi maganda yung foundation nyo about elementary math nyo, mahihirapan talaga kayo sa college. Kasi isipin nyo, tignan nyo yan, may decimal. Di ba galing elementary lang din yan? Pagdating kasi sa high school, college, parang elementary math lang yun na nagkaroon ng mga letters, ng variables. So kung mahina kayo sa fractions, mahina kayo sa decimals, mahirapan na talaga kayo lalo. Kaya maganda na balikan nyo yun. Tsaka, ang suggestion ko sa inyo, kung hindi nyo siya naiintindihan natin, baka ngayon, na mas matanda na kayo, nag-mature na yung utak nyo, baka pag inaral nyo, mas naiintindihan nyo siya. May mga ganun din akong times ng estudyante ako na hindi ko siya gets dati. Tapos, kapag tumanda na ako, tsaka ako siya aaralin. Recorded ba to? Yes. Okay. Usually, sa CET, feeling ko more or less same lang din yan. Okay, ito. Medyo matrabaho tong question na to. Pero, again, ang UPCAT kasi, again, CET pare-pareho ng coverage, level of difficulty lang. Tinetest ni UPCAT kung paano kayo nagpa-process ng information, paano kayo nagpa-process ng data.
Sana hindi ko na lang tinulugan yung long division. Madali lang yan. Meron, manood lang kayo ng basic math crash course. Meron akong ginawa. Sir, di ba may paper naman? Yes, may paper naman na ibibigay. Okay, arrange the following from highest to lowest. Pinakamalaki to pinakamaliit. So, itong question na to, magkakalituhan kayo dyan kapag hindi kayo marunong umintindi ng fraction, percent, decimal. And meron pa nga operation ng fraction. Tingnan nyo. Ayun. Diba? So, paano nyo ba nako-compare ang isang number? Di ba nako-compare nyo siya kapag magkakapareho siya ng, kumbaga, format? Diba? Halimbawa, 3, 4, 5. Madaling, di ba? Highest to lowest, 5, 4, 3. Tapos, kung halimbawa, naka-fraction, ano yung ginagawa nyo sa fraction? Ginagawa nyo similar fraction o kaya naman nagko-cross multiplication kayo. Diba? Pag decimal, madali nyo na lang din tignan. Diba? Pag decimal, halimbawa, pag decimal, 0.89, 0.91. Ano mas malaki dyan? Di itong 91, diba? Kesa to. So, ang goal mo dyan is pagpare-parehasin mo sila ng itsura. Tapos, doon natin intindihin. Okay? So, ako, siguro ang suggestion ko dyan, gawin natin siyang fraction. Para sa akin, madaling maging fraction yan. Yung 13%, okay? 13%, ano kaya to into fraction? And, sige, isa-isayin natin, ha? Babagalan natin para maintindihan ng lahat. 13, ba't kaya nang huhula? Magsagot ka. Okay, ang 13%, gawin muna nating fraction. Yung ginawa mo is, okay, yung mga sinasagot yung 0.13, that is called decimal. Hindi yan fraction. Iba ang fraction sa decimal. Okay? Okay. Threshold 13/10. Mali yun. Kapag sinabi mong percent, that means per 100. Okay, so 13% means 13/100. Okay? Okay. So 13/100. Yan na. Klaro. Next, 2 1/3 divided by 3/4. Paano natin to i-divide? Ang gagawin ko dito muna, yung 2 1/3, gawin natin siyang mixed number. Tama ba? Paano magiging mixed number itong 2 1/3? 3 times 2, 6. Tama? 3 times 2 is 6 plus 1, 7. So magkakaroon ako ng 7/3. Okay, multiply denominator plus the numerator. Correct. Di ba? Kita nyo, isang tanong lang to pero maraming topics na kumbaga. Ganyan. Okay, then, anong gagawin ko? Division. Kapag division ng fraction, ma-flip itong division sign, magiging times. Tapos, itong 3/4 magiging may flip yung sign. From division, magiging multiplication, and then itong 3/4, ito yung i-flip natin. I-flip natin, anong tawag dun sa pag-flip mo ng numerator, denominator? Anong tawag dyan? Anong concept yan? Nagsimula sa letter R. Okay, reciprocal. Good. Next, okay, ano nang magiging mangyayari? I-multiply na natin siya. Tama? Proceed ka na as per normal multiplication. So, 7 times 4 is 28 divided by 3 times 3, 9. Okay? So, I suggest, pwede nyo i-convert to later on to a mixed number, pero hahayaan ko muna siyang ganyan. Okay? Sige na nga, i-convert na nga natin. Sige nga, kung i-convert nyo yan to a mixed number, ano yan sa mixed number? 28/9. Ano yan sa mixed number? Side calculation. 28/9 is, 28 divided by 9 is 3. Tama? 3 times 9, 27. Ganito nagdi-divide ng fraction, ha? 8 minus 7, nagko-convert. 8 minus 7 is 1. So, itong 1 na to, magiging numerator. Itong divisor dito, magiging denominator. So, katumbas lang ito ng 3 and 1/9. Okay? So, ibig sabihin, kapag naging whole number yan, 3 point something. Okay? Okay, so meron na tayong dalawang na i-convert. Next. Ito, asterisk natin. Ano yung pangatlo? 0.09 squared. Okay.
Yung ibig sabihin ng 0.09 squared, ganito lang yan. Tama ba? Paano ko i-convert ang 0.09 into a fraction? Bakit daw naging 9? Ayan o, keep the denominator yan, di ba? Paano ulit yung mixed fraction? Okay, sige, balikan lang natin yung mixed fraction. 28 over 9. Normal division normal division muna. Sorry, balikan lang natin yung mixed fraction. 28 divided by 9. Anong 28 divided by 9? 3. 3 times 9. So, di ba 3 times 9? 27. Tapos, anong nangyayari? Minus, di ba? Tapos, 8 minus 7, 1. Tapos, ito 0. So, okay. Tapos, itong 1 na to, di ba sa normal, sa grade 1 na division, ang 1 ay remainder. Pero pagdating sa fraction, itong 1 na remainder magiging numerator. Tapos yung divisor dito na 9, i-copy mo lang. Kaya ka nagkaroon ng 3 and 1 ninths. 3 and 1 ninth. Okay? Gets to? Clear na? Sino yung mga nagtanong kanina ng mixed fraction? So yung 3, yes, correct. Yung 3 whole number mo yun. Sino yung nagtanong kanina? Si Kurumi. Kurumi tsaka si Ed. Clear na ba? Nagamit. O ano? Zelord. Nagamit niya ng UPCA 2025. Good job. Okay, balik tayo sa 0.09. Klaro na yung mixed number Kung gusto niyo maraming example ng mga mixed fraction, punta kayo dun sa basic math crash course natin sa YouTube. Mamaya papakita natin. Tama yung sagot ng mga ng mga estudyante kanina. 9 out of 100 ang 0.09. Okay? Tama ba yan? 9 over 100. Question, kapag 0.9 yan, ang 0.9, ano to into fraction? Di ba 9 over 10? Kasi, sir, anong ginagawa kong denominator? Kasi ang pagbabasa ng decimal, di ba? Itong unang number or unang digit sa kanan ng decimal point mo, ang tawag diyan ay ano tawag diyan? Tenths, tapos hundredths. So ang gagawin mo lang, kokopyahin mo to. So sa case na to, 9 siya. Tapos yung pinakamataas na place value, which is hundredths, yun yung kokopyahin mo. So magkakaroon ka ng over 100. Okay? So, anyway, 9 over 100 times 9 over 100. Anong value nitong 9 over 100 times 9 over 100? Correct. That is 81 over... Oops! Meron lang mali sa sinagot ni... Sino to? Series. Be careful Si Leah din. Over 100 ang nilagay nyo. Ano dapat? 9 times 9, 81. Ano ang 100 times 100? Tingnan nyo, yun yung mga simpleng bagay na dapat very cautious kayo kasi carelessness lang yun. 100 times 100 is 1, 2, 3, 4. Kopyahin nyo lang ilang zero yun. Dalawa dito. So, meron akong 81 over 10,000. Kanina may nagsagot 100, may nagsagot ng 1,000. Dinadagdagan nyo lang ng zero. Pero 81 over 10,000. Okay? So, nakuha na meron na tayo, di ba? 13 over 100, 3 and 1/9, may 81 over 10,000. Last, 9 over 10. Ang 9 over 10 is already in fraction form. Tama? Fraction form na yan. Okay. So ngayon, ang sabi sa atin, highest to lowest, dito pa lang sa fractions na to, kita nyo na sino ang pinakamataas dyan. Sino ang pinakamataas sa apat na yan? Sa apat na transform natin into fraction, sino pinakamataas? 9 over 10? 3 and 1 over 9? 81. Oh, nako. Yan na. Okay. Okay, so, ang suggestion ko sa mga nandito, kung nalilito kayo sa fractions, puntahan yung basic math crash course natin later sa YouTube. Meron dong fractions na part. I think 2 videos yun. Diyan na kayo magkakamali. Ano ang paano nyo masasabi na ang 9 over 10 ay mas malaki sa 3 over 1/9? Di ba ang 9 over 10, ano yung 9 over 10 pag decimal? Di ba point something lang yan? Parang 0.9 lang siya. Pero ang 3 and 1/9, ano yan? Ang 3 and 1/9, 3 point something. May whole number siya. So, ibig sabihin, mas malaki kung merong whole number. Na-gets nyo ba? Meron din nagsagot sa inyo, ang mas malaki 81 over 10,000.
Tandaan nyo, ang 81 over 10,000 is parang out of 10,000 na katao. Tapos isipin nyo may 81 na tao kayong target doon. Ganun lang siya kalaki. Maliit lang siya. So, mas malaki dito ay yung merong whole number, which is yung 3 and 1/9 na nanggaling dito sa 2 and 1/3 divided by 3 over 4. Okay? So, ang magiging, dito sa pamimilian natin, nauna na itong letter C na kung saan 2 and 1/3 divided by 3 and 4. So, ito na yung magiging final answer agad natin. Okay? Now, how do we prove na yung, alimbawa, itong 81 over 10,000, tsaka i-compare natin sa 9 over 10. Sige nga, sinong mas malaki sa dalawang yan? Paano nyo malalaman sino yung mas malaki sa dalawang yan? Ano yung principle na pwede nyo gamitin? Mag-basic comparison tayo ng fraction. Paano nyo i-compare yung dalawang yan? Dalawa yung ways. Yung isang way is gawin nyo silang similar fraction na nandun din yan sa YouTube Basic Math Crash Course natin. Panoorin nyo yun. Kung feeling ko medyo may opportunity kayo sa fraction, so panoorin nyo yun. Or the other one is through cross multiplication. So ang gagawin nyo, 10,000 times 9, 90,000 to. Tapos isusulat nyo dito sa taas. Tapos 10 times 81 is, ilan yun? 810. Ngayon, i-compare nyo itong 90,000 tsaka 810. Sino mas malaki sa 90,000 tsaka 810? 90,000, di ba? Itong 90,000 nakasulat sa side ng 9 over 10. Kaya ibig sabihin, mas malaki yung 9 over 10 kaysa sa 81 over 10,000. So, pwede ko yung mag-compare. Okay? Through cross multiplication. Okay? So, see, this one is mukha siyang masalimuot pero concept lang siya ng fraction percent decimal. And then, isang question na yan. So, I hope later on, sa mga hindi nakakuha ng tamang sagot, kanina, sagutan nyo ulit ito later para ma-process nyo. Kumbaga, okay? But it's okay kung hindi nyo pa siya ganun kabisado. Kaya nga tayo nagre-review para malaman nyo siya, di ba? And mag-gets nyo kung ano yung mga dapat nyo i-correct sa understanding nyo. So, pwede nyo panoorin mamaya yung YouTube live natin, ay yung YouTube na Basic Math Crash Course. Okay, another basic problem in terms of percent naman na topic. A survey conducted by SWSS, 30% said that they are satisfied with the projects of Barangay Malakas officials. On the other hand, 50% said that they are not happy. 78 people from the survey has no comment. How many people are not happy based from the survey? So, ganito lang yan. Ang suggestion ko, gawa lang ulit tayo ng table, percent, tsaka actuals. So, una, sabi 30% said that they are satisfied. Okay? So, ibig sabihin yan yung mga masasaya. So, i-note ko ng happy sila. Ilang percent? 30%. Okay? Hindi natin alam kung ilan yung actuals pa. And then, on the other hand, 50% said they are not happy. Ito yung mga not happy. So, 50%. And then, may sinabi pa, 78 people has no comment. So, ito daw, mga no comment. Mga nonchalant na nila lang. Ganyan lang sila. Okay. Pero, ang binigay sa iyo is yung actuals na kagad. 78 daw sila. Okay? Ang tanong, how many are not happy? So, alin dyan yung hinahanap? Alin dyan yung hinahanap? How many are not happy? Ito yun. Tama ba? Okay? So, ngayon, ang gagawin natin, dapat mabuo natin itong table natin para masagutan natin itong part na to. Pag sinabing percent, ano ang kabuuan ng percent? Sige nga, ano ang kabuuan ng percent? Ang kabuuan ng percent ay, try nyo magsagot ha, huwag kayong manghula. Ang kabuuan ng percent ay 100. So kung meron na akong 30%, yung isip na, di ba nakikita nyo sa mga balita may mga survey. Di ba? Pag context ng survey, may percentage. Kapag meron kang context ng percentage na dyan, ang kabuuan na tinatarget mo, 10%. Di ba? Madalas may nakikita kayo mga ganyan, mga graph, di ba? O si ganito, boboto kay ganyan. Ito, boboto kay ganyan. Ito, kay ganyan. O. Tapos yung kabuuan yan, percentage kasi, di ba, madalas in-express, 100%. So, ibig sabihin, kung meron na akong
30% masaya, tapos meron akong 50% na hindi masaya, ilan yung walang pakialam? 20%. Tama? Okay. Hindi pa si 20 yung sagot ha. So, ibig sabihin, yung 20%, yan yung representation ng 78. Okay? Paano natin makukuha yung total population? So, parang ito yung total population. Anong gagawin natin? Isipin nyo, ano yung 20% of something, dapat ang sagot ay 78. Nagigets nyo ba? So, parang 20% ng total population ng barangay Malakas ay 78. Para malaman nyo, ilan lahat sila. Okay? So, paano kung masosolve ang 20% of x equals 78? Anong gagawin ko dyan? Paano ko isosolve yan? Di ba parang algebra na lang to? 0.2 x is equal to 78. O kaya, teka, para mas madali kung ayaw niyang decimal, ako siguro pwede kong gawin fraction na lang. 20 over 100, or pwede ko rin i-lowest term na to, which is, anong 20 over 100? Anong lowest term ng 20 over 100? 2 over 10 or 1 over 5? Tama ba? 1 over 5, di ba? So, gagawin ko lang itong 1 over 5. So, 1 over 5. 1 over 5 na nakatimes sa x. So, para ma-solve ko yung value ng x, 5 times 78. Ano ang 5 times 78? 5 times 78 is 390. So, ang 390, yan yung total population. So, ngayon, kapag hinahanap is ano yung bilang ng hindi masaya, so kukunin mo na yung 50% ng 390. What is 50% of 390? The answer is 195. So, 50% of 390 is 195. Sir, saan galing yung 195? Paano mo napalawas yan? Ita-times mo lang ang 50% sa 390. Sana marunong kayong mag-times ng mga percent, ha?